Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, dating Senador Dick Gordon, rumes back kay Duterte. And guys, talagang umiinit ngayon yung family scandal na kung saan, di ba? Naghihiring kasi ngayon diyan sa kamera dahil nga napakalaking pera guys ang pinag-uusapan ha. Lahat tayo may pakialam dito. 47.6 billion pesos. Dami guys, kung maliit lang bahay mo baka hindi magkakasya to pag nilagay mo yung ganong kalaking pera. Hindi pa tayo nakakita ng ganon pero 47 billion, di ba? So, lahat tayo may pakialam dahil ito, galing ito lahat sa buwis natin. Actually, ito, inutang to guys. Inutang yung budget nung nagkaroon ng COVID dahil nga kailangan, di ba? Nagkagulatan, biglang na-stop, walang trabaho, bagsak ang ekonomiya, kailangan mangutang para may pambili nga ng gagamitin sa COVID. Particularly yung mga face mask, face shield, PPE ng mga health workers. So, yun guys. Hanggang ngayon guys, binabayaran pa natin yun. Ikaw na ordinaryong mamamayan lang, di ba? Na minimum lang ang sahod mo. O bumili ka lang sa tindahan, sa 7-Eleven. Bumili ka ng 100 pesos, may tax ka dyan. Kumain ka sa Jollibee, may tax ka dyan. Kung may motor ka, guys, nagpagas ka, may tax din yan. Di ba? Kung may kotse ka, gasolina o diesel, may tax din yan. Di ba? So, lahat may tax. So, ibig sabihin, lahat ng ginagamit ng pera ng gobyerno ay galing sa ating lahat mamamayan. Kaya, dapat tayong makialam dito, guys. So, in-interview kasi itong si Dick Gordon, dating senador, di ba? Siya yung chairman ng Blue Ribbon. Na kung saan ay talagang ang sabi niya, guys, matibay ang ebidensya, kumpleto yung report, committee report nila para kasuhan nga. Dahil lang nakasuhan na ngayon, di ba? Lumabas ng kamakailan lang. Itong si dating Secretary Health, di ba? Itong si Duque, na kung saan ay umamin siya. Di ba? Umamin siya na ang nagutos si Digong. At nakasuhan na rin itong si Christopher Lau. Pero ngayon guys, may lumalabas na parang binabawi niya. Parang binabawi niya yung sinabi niya, out of context daw. So, sabi nga ni Dick Gordon, guys, kasi na-interview siya ngayon lang, mamaya may mga konting video ang ipapakita sa inyo. Ang sabi niya, guys, na iniluhan na ni Duque yan. Kumbaga, sinabi niya na hindi niya na pwedeng bawiin yan. At kahit bawiin niya yan, sabi niya, matibay ang ebidensya. So, punot dulo nito, sabi niya, itong si Digong talaga ang architect niyan. Punot dulo. Tama nga naman, 'di ba, guys? Malakas ba ang loob ni Duque, 'di ba? Na bilang isang Secretary of Health na biyasa, 'di ba? Sa kalusugan. Tapos ipapasa sa PSDBM yung budget na ganong kalaki. At ang pinagbigyan pa, 'di ba? Itong mga Davao Boys o yung mga Chinese na kaibigan ni Digong, particular itong si Michael Yang. At ang kanilang puunan, guys, refresh lang tayo 625,000. Halos kalahating milyon lang, guys. Kung alam ko lang pala, nangiram na lang ako, pinuhunan ko at ginamit ko yan sa sa COVID, di ba? Parang mali. Tapos guys, ang nakuha nilang deal, tumataginting na 12 billion pesos. So, mabusisi guys. Masalimuot yung ginawang investigasyon dyan. Pero sumatotal, talagang huling-huli sila at talagang malakas ang ebidensya. Kaya ngayon, nananawagan siya na pati si Senator Rizal Ontiveros isama na sa kaso. 'Di ba? Itong si Duterte, dahil siya yung punot dulo nito, 'di ba? Kung hindi siya nag-utos, 'di ba, na ilipat yung 47.6 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM, ay wala ang lahat ng ito. Totoo naman, di ba? Wala nga lahat ng yan, guys. Kaya talagang titignan natin na may pananagutan dito kasama talaga yung architect, di ba?
itong si Digong ang dapat habulin ng ating gobyerno. Kasi pera natin yun, guys. Pera natin yun. Kasagsagan ng ang daming namamatay, di ba? Nawalan ng trabaho, walang makain. Ang daming jeep nun humihingi ng mga ayuda. Naglilimos kasi nga walang biyahe. Walang bumibiyahe, di ba? Mga ordinaryong empleyado, walang sweldo, di ba? Wala lahat. Tapos mabalitaan natin, yung pera natin ay nagpipiesta, yung taga-Parmali guys, di ba? Nagpipiesta. Yung mga Davao Boys na sila Michael Yang, Lincoln, oh, di ba? Yung magkapatid na Dargani na India, di ba? Talaga namang nakakapanlumo, di ba guys, sa ganong korupsyon. Ang nakakalungkot lang, di ba, nung gumawa ng committee report itong sila Dick Gordon, eh maraming ano doon, senador na hindi pumirma para isama itong si Digong. Pero sabi naman ni Dick Gordon guys, okay lang kahit hindi pumirma yung ibang mga senador sa kanyang committee report. Ang importante, under oath sila. Yun pala pinaka-importante guys. Kasi naka-under oath kayo, pwede kayong kasuhan, di ba? Ng perjury o pagsisinungaling. Dahil nga nag under oath ka nung nag-testimony ka, nung naglabas ka ng mga statement mo o pahayag nung tawag dito guys, nung iniimbestiga dito sa Senado. Balik natin, medyo dumidilim na guys. So yun guys, yun ang nangyayari ngayon at patuloy pa rin ang investigasyon at marami sana. So yun guys, kayo guys, anong masasabi nyo? 'Di ba? Sa sinasabi ni Dick Gordon na kailangan habulin isama itong si Digong sa kaso ng Parmali scandal, 'di ba? Kasi nga naman guys, kailangan habulin siya kasi talagang tama nga naman si Dick Gordon guys. Wala namang lakas na loob itong si Duque kung walang utos sa itaas, 'di ba? Laking pera niya, 'di ba? At ang sabi niya ni Dick Gordon na sa una-una bakit siya pumayag na i-transfer yan at alam naman niyang bawal yan. Yun ang matinding laban sa kanya. Kaya marami palang ikakaso dito. Kila Duque, isa lang yun sa mga graph na kinasuhan sa kanya ng ombudsman. At marami pang susunod. Ang problema lang natin dito guys, yung ombudsman kasi, ang nag-appoint niya, itong si Martires, si Digong, di ba? Itong si Digong. Pero, ganun pa man, sana umiral pa rin yung justice o yung batas na kung kailangan kasuhan si Digong, kasuhan. Para naman magkaroon ng katarungan sa ating mga Pilipino, di ba? Na bilang taxpayer ng bansang ito, magkaroon tayo ng makita natin na may mananagot talaga dito sa Parmali scandal na to. Kaya sana marami pang makulong dyan yung mga talagang sangkot. At ang sinasabi ni Dick Gordon, marami silang ebidensya. Tapos nandun na sa committee report ng Senado. Kaya kasuhan ang dapat kasuhan para sa ating inambayan. So, alright guys, hanggang dito lamang po. Mga yung susunod kong vlog. Thank you very much.